Magandang tanghali po. Yun nga po, ang pangalan ko po ay Rachel Ann Clavio, hindi po alam ko. Karamihan po kasi kilala yung volleyball player. Ako po ay single lady missionary, galing din po sa parehong simbahan po nila Pastor Ed and Ma'am Amor sa Bethany Baptist Church, Makati. Doon din po ako naligtas at saka nabaptize na bautismoan sa simbahan po namin. I bring you greetings din po. As a missionary, isa po sa aming training ay yung language, lalo na po dito sa bansa ng Armenia na sobrang crucial na dapat alam mo talaga yung lengguwahe nila para makapagkausap ka sa kanila even sa mga taxi drivers. So, ayun po. Parang Jen, Rachel Ann Clavio So, my name is Rachel Ann Clavio po. Ako po ay naligtas sa pamagitan po ng nanay ko. Kasi nung isa pong gabi, 7 years old pa lang po ako noon, nanonood po kami at ang topic or yung pinapanood po namin ay tungkol sa rapture or sa second or yung kadugtong na yung second coming ng Panginoon. Natakot po ako nung gabi na yon na baka hindi po ako totoong saved at hindi po ako makasama sa mga magulang ko papuntang heaven. Akala ko ganun lang po yun na parang pagkasama ko sa pamilya, ligtas ka na rin. So, nung gabi po na yun, pinaliwanag po sa akin ng aking nanay yung plan of salvation or kung paano po talaga tumanggap at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, that night po ako po ay naligtas. Tinanggap ko po ang Panginoong Jesucristo sa aking puso. At kinalingguhan po nun, ako po ay sumunod sa baptism or sa bautismo dahil yun nga po ang first step of obedience, ang pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So yun po, laki po akong simbahan, simula po bata, hanggang lumaki na po ako, na-train po ako sa aming simbahan. Meron din pong school sa aming simbahan, kung saan doon po ako nag-daycare hanggang high school. Doon din po ako na-expose sa mga different ministries sa aming simbahan, like may music ministry, event ministry, and teaching ministry. Nagtuturo po kami ng mga bata. So susunod po, papakita ko po sa inyo yung video na ginawa ko po, parang nido-document ko po yung mga ministry at yung gawain ko po as a missionary. Kaya lang, nung mga bandang kolehiyo, umalis na ako sa aming school. So, hindi na po yun kadugtong ng simbahan. Doon po ako medyo napalayo sa Panginoon. Nabulag ako nung dati kong pangarap na gusto ko lang yumaman. Kaya parang halos lahat naman tayo, parang nagkaroon ng, pag nagkatrabaho, gusto natin ng pera, ganyan. Sa college po, ako po ay nagkuha ng kursong mass communication, major in development communication po. And nakapagtrabaho ako sa advertising company. So I've worked for almost 12 years. And nung mga panahon po na yon, malayo po talaga ako sa simbahan at sa Panginoon. Makikita niyo po ako sa simbahan, nasa umaga, magpapa-attendance lang ako sa magulang ko kasi pamilya kaming pupunta doon. Ngunit ang puso ko malayo talaga sa Panginoon noong mga panahon na yon. Ngunit, alam kong ako iligtas talaga dahil yun nga sabi po ni Pastor Ed kanina, yung banal na espiritu na nasa puso po natin, dapat gumagana o dapat hindi lang siya nasa sa atin but pinapahimasok natin siya sa buong parte ng ating buhay, hindi lang sa sala. So yun po, na-convict pa ako ng Holy Spirit, sinabi niya sa akin isang araw or isang gabi, dahil ako po ay sa advertising, uso po doon yung mga inuman din. So party-party, ganyan. Ang advertising po pala yun yung mga billboard, yung mga nakikita niyo po na YouTube, skip ads, mga ganon. Kami po yung gumagawa nun dati. So dahil ganun nga po ang kultura doon sa aming trabaho, ganun po yung ginagawa ko para makisama pa. Para gusto ko din kasi umangat. Gusto kong maging CEO. Gusto ko parang yumaman nga. So, nung isang gabi po, Wednesday po yun, kinonvict po ako ng Holy Spirit na Rachel Ann,
bakit ka nandyan? Dapat nasa simbahan ka. Kasi nga Wednesday po yun, meron kaming midweek service. So, nung gabi po na yun, hindi po ako pinatulog ng Holy Spirit. Talagang kinakausap po ako ng Panginoon na bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Parang yung prodigal son din po na pinag-usapan natin kanina na bumalik ka sa akin. Tapos, ganun ulit po, kinalingguhan po nun, tinry ko po ulit magsimba. At biyaya lang po ng Panginoon at ako'y nakabalik. Kasi dahil po sa pride, parang ang hirap po bumalik kasi parang tagal mo nawala, tagal mo nagloko. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, nakabalik po ako sa simbahan at napagkatiwalaan din po niya ako. Eventually, na ng mga ministry after ilang years po na nakabalik po ako. At yun po, nung nakabalik po ako, ang pangalawa naman pong kinonvict or sinabi po sa akin ng Holy Spirit ay, hindi porket laki ka sa simbahan, alam mo na lahat tungkol sa Panginoon at sa Biblia. So, doon po ako pumasok sa Bible College. Meron po kami sa simbahan na Baptist Bible College. Nag-enroll po ako year 2020 and ako po ay graduate ng year 2023. Ang kurso ko po ay Associate in Ministry kasi nga po ako'y babae, hindi po magpapastor. Yung kung paano po makakatulong sa ministry or sa gawain po sa simbahan. So, ako po ay nakagraduate year 2023 at doon din po ako kinausap ng Panginoon na sa lagi kong ang ginagamit ng Panginoon sa akin through the preaching, yung mga preaching po, mga sa klase namin na missions class. Sabi po sa amin ng aming pastor, si Pastor Naple, yung katagang, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sa simbahan po namin, nag-average po kami 500 to 700 na attendance kada linggo. So parang lagi kong naiisip na ang dami namin sa simbahan dito, and yet, ang dami pa rin kulang na manggagawa sa ibang bansa. So, isa na po yun yung itong bansang Armenia. Marami pong, pag sumusulat po ang mga missionary sa simbahan po namin, binabasa po yun sa simbahan. At sa mga sulat po sinasabi na kailangan namin ng manggagawa dito. Yung sabi nga po ni Pastor Ed kanina na reinforcement. Parang kailangan namin ng reinforcement. At doon ko po naisip na, bakit hindi ako? Bakit walang pumupunta or kulang pa rin? Kasi ang dami-dami natin dito. So, doon po ako nagpasya na ibigay po ang aking buhay upang maging missionary at makatuwang po sa gawain dito sa bansang Armenia. And sinagot ko po ang Panginoon sa kanyang katawagan. At isa na lamang po, encouragement lang din po. And as my testimony, kasi po, nung ako po ay nagsabi sa pamilya ko ulit na ako'y mag-missionary, ang laking gulat po nila kasi yung tulad ko na medyo pangit ang background ba, yung pasaway ka dati, di ba, parang ikaw yung black sheep ng pamilya. Tapos sasabihin mo yung isang gabi na mag-missionary ka na, parang hindi pa ka panipaniwala sa pamilya ko. Ngunit, habang nag-a-announce ako sa pamilya na ako po ay mag-missionary, tahimik lang po sila. Wala po silang nasagot. Wala silang na-image ba? Ganyan. Parang, ganyan. Kung kaya po kayo matahimik lang. Opo. Pero po yung katahimikan po na yun, binasag po yun ng nanay ko nung bigla po siyang tumayo. Tapos pumunta po siya sa akin. At niyakap lang po niya ako mahigpit na mahigpit. Isa lang po yung nasabi po ng nanay ko. Ang sabi po ng nanay ko, anak, answered prayer ka. Hindi po namin alam sa pamilya namin na nananalangin po pala yung nanay ko na isa sa maging anak niya noon ay maging missionary. At it took 36 years para masagot po yung prayer po na yun. So, encouragement lang po sana na ito po ay patotoo na ang Panginoon po natin ay sumasagot sa ating mga panalangin sa takdang panahon niya, hindi po natin. So, yun po, ako po ay ngayon, isang blessing po na sinusuportahan po ako ng pamilya ko po na sa pag-mission po dito sa Armenia. At walang imposible po sa Panginoon na kahit ganun ang background ko, gagamitin pa din po ako ng Panginoon upang magpagamit po sa kanyang ministry. So, yun lang po, masaya po ako na nandito ako ngayon and na-observe ko po, sabi nga, orientation nga po ito na
yung gawain ko dito sa atin sa ating bansa, sa Armenia. And looking forward po ako to be with you and yung fellowship po sa bawat isa at kung paano po ako makakatulong po dito. At ang isa po talaga sa pinakapanalangin ko na sa orientation trip na to na kahit isang kaluluwa na Armenian ba, mawin natin or mawin natin sa Panginoon. Kahit sabi ko, Lord, kahit isa lang po, dahil hirap pa rin po ako sa language. So, yun po ang akin din inaaral. Please pray for me po and as we partner with one another po sa ating gawain. Yun lamang po. And Shach Narlakachun Park Atso. Or thank you po. And